Face the Nation. Kayo pa rin po ay nanonood ng Face the Nation, and for this week's episode, kasama po natin ang spokesperson ng Trabaho Party List, Attorney Mitchell David Espiritu. Attorney, kanina binigyan natin ng brief backgrounder itong Trabaho Party List. So ngayon, tumungo na tayo. Ano ba talaga ang mga gustong ihain ng Trabaho Party List? Kasi ngayon, sinabi natin, may trabaho nga. Pero ano ba talaga ang estado ng manggagawang Pilipino? May trabaho, kulang sa kita, kulang sa benepisyo, kulang pa rin ba ito, underemployed ba sila? Ano ang isinusulong natin na talagang gusto nating unang-unang pagtuunan ng pansin? Yes, Lorlyn, no? Sinabi mo na kanina, mababa 4% or 2 million Filipinos ang unemployed. At sa underemployed Filipinos naman ay umaabot ng 10% to 13%, no? Around 6 million Filipinos, no? Yun ang immediate concern ng Trabaho Party List, no? Unemployment, kailangan silang bigyan ng trabaho, opportunities para sa trabaho, o kung hindi sila, wala silang enough skills or enough expertise, mabigyan sila ng skills, no? Upskilling sa mga ating mga kababayan upang mabigyan sila, ma-equip sila ng proper learnings, ng proper knowledge, experience, and skills upang makapag-apply sa mga trabaho na available sa ating lipunan, no? Ang underemployment, isa rin sa mga immediate concerns ng Trabaho Party List, no? Ang underemployed Filipinos, sila ang mga Pilipino na kinakailangan ng additional hours or additional work para sa kanilang pamumuhay, or sila rin ang mga Pilipino na hindi may current jobs, current na trabaho na hindi kaakibat sa kanilang expertise or knowledge or experience, kung kaya nagkakaroon ng disconnect, no? At hindi rin dapat kalimutan ang mga employed naman, no? Although 96% nga ang sabi mo, nasa 40 million Filipinos ang may trabaho. Less than 50 million. Meron din silang mga concerns na hindi dapat natin kinakalimutan, no? Isa sa pinaka main concern natin, no? Merong mga 50% na Filipinos na dinedeclare nila sarili nila as poor, no? Self-declared poverty. 50% Filipinos or 14.4 million families. Meron din 35.6% ng mga Pilipino ay sinasabi na nakakaranas sila ng involuntary hunger, or most days gutom sila rather than may enough na sustenance, no? At itong mga issues na to ay umiikot sa sahod, sa karapat-dapat na sahod, no? Currently, ang minimum wage natin sa Pilipinas for around 450 sa mga probinsya until sa pinakamataas na 645 pesos per day sa Metro Manila. Ngunit as compared sa living wage batay sa mga datos ay 1,200 pesos, no? Ang living wage ay ang wage na kinakailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro upang ma-fulfill or ma-sustain ang kanilang livelihood, no? Hindi lang sa pagkain but also sa clothing, medical, transportation. Yung talagang pinaka-basic na pangangailangan. So kung titingnan mo, ang layo ng 450, kalahati. No? At baka hindi rin accurate din yung 1,200, no? Lalo na kapag tumatanda yung mga bata, nagkakaroon sila ng needs for high school, for college, or may mga times na emergency needs na sobrang laki ng gastusin para sa medical, no? Ito ang isa sa mga pinaka main advocacies na sinusulong ng Trabaho Party List ay maiangat ang minimum wage to the living wage, hopefully to the living wage, with the concurrence of the employer, the private sector, and the employees. No? Yan nga, kasi alam mo, kasama din yung magiging usapin dyan na attorney. Pag sinabi natin na, syempre, talagang kailangan may ugnayan ka sa pribadong sektor kasi sila yung nagpapasweldo. At alam mo, dati sinasabi, sino nga ba ang hindi gusto na maitaas ang sweldo ng mga mamamayan? Kaya lang, ang problema natin, pagka naman sobrang itinaas natin, kasama dun sa mga kasama din sa mga isinusulong
nyo ay yung protection din naman sa mga MSMEs. Pero kung sobrang taas na talagang pilitin natin na maibigay natin itong living wage na kailangan talaga nila, pero baka maraming mga MSMEs na hindi naman kayanin at yan ang nagiging concern ng iba. At kasama din dito, alam mo, napakaganda nga na sinasabi mo, dapat merong upskilling. Kasi hindi naman din basta yung mga negosyante, hindi rin naman basta mag-hire lang din ng sabihin mo lang, available workforce sila. Pero meron din namang mga pangangailangan na kailangan mapagtuunan ng pansin na ibigay din natin at maitulong natin sa ating mga manggagawang Pilipino. Kasama na rin dyan yung tamang job matching nga na sinasabi. Alam mo, attorney, ito nga, sabi ko nga, sana makarating tayo sa actual living wage. Pero maganda na merong koordinasyon talaga sa mga pribadong sektor na kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon, maisulong nyo din. At syempre, hindi lang naman din yung sa side ng manggagawa, kundi mismo dun sa ating mga businessmen o sa mga MSMEs para sila din naman ay humaba yung existence ng kanilang negosyo. Tama ka dun, Lorly, no? Hindi naman pwede na currently, nasa 600, 645 maximum, biglang tumaas. 1,200 na lang kinabukasan, no? Kung ganun, hindi lang kasi yung minimum wage maapektuhan, no? Graduated yan, no? Lahat ng mga mga manggagawa na nakaka-receive ng wage sa more than minimum wage, kailangan din mag-adjust. No, hindi lang yung 1,000, yung 645 magiging 1,200. And kailangan din natin mapakinggan ang private sector dahil kapag tinaasan mo yung 1,200, baka magdulot ito ng closure ng mga business, retrenchment, mas mabawasan ng oportunidad ang manggagawa at sabay-sabay magiging malalagay sa alanganin ang buong Pilipinas naman. No? Kung kaya ang sinusulong ng Trabaho Party List ay aside dun sa pag-assess, pag-study, pagkakaroon ng diskurso between private sector and ng manggagawa, gradual at saka periodic na pagtaas upang umabot tayo sa point na masaya both ang manggagawa at ang employer side. Yes. Alam mo, itong si attorney, pag tinignan natin siya ang spokesperson. Pero base sa pagkakaalam ko, yung mga nominees din natin, mga bata pa din naman siya. Kaya sabi ko, attorney, ano ba yung mga isinusulong nyo na kailangan makarelate ang mga kaedad ko? Kasi alam mo, yung mga kabataan ngayon, may mga ibang terminologies na sila, pero ito kasama talaga. Kasi sabi nga nila, you have to embrace yung mga pagbabago. So sa Trabaho Party List, sabi nga, you have to see the trends and challenges in the labor sector. Can you explain to us? Kasi kasama ito sa mga isinusulong nyo. Sabi mo nga, merong gig economy, merong artificial intelligence, at meron ding more adaptive education na talagang ito, hindi lang naman ang magbebenepisyo dito yung mga kabataan, mga bata pa na botante. Kung hindi, maski naman din yung mga kaedad ko or yung mas matanda pa kasi ito na yung ating workforce ngayon na dapat yakapin natin ang mga pagbabago. So paano to ano ang itutulong ng Trabaho Party List para sa mga bagong trends at challenges na ito? Yes, isa-isa natin yung highlight mo, Ms. Lorly, no? Unang-una, gig economy. Laganap ito ngayon, no? Dahil sa underemployment nga na, more people ang naghahanap ng mga gigs, mga short-term work para mapunan ang kanilang mga pangangailangan, no? Laganap ito sa mga online platforms, pati na rin sa mga apps, no? Online apps na maraming mga gigs na nagiging available. No? Pero ito rin ang informal work sector. No? Hindi to masyadong regulated. Kung kaya maraming issues na dahil nadudulot ng gig economy. No? Unang-una, job security. No? Kapag nandyan lang ang gig, doon ka lang nagkakaroon ng gig naman. Pangalawa ay abuso. Abuso dahil may hindi standardized yung mga rates ng mga gigs. Baka inaabuso na pala, no? Parang may pinapagawa sa iyo na mababa na pala yung binibigay sa iyo as compared sa industry rates, no? Aside from that, hindi rin proper yung payment ng taxes at meron din mga social security benefits na available sa mga
formal sector, formal job sector, pero hindi available sa informal sector dahil ikaw nga mismo ang naghahanap ng gigs at ikaw rin mismo ang kumukuha ng sarili mong income through those gigs. No? At yun ang kailangan, isa din sa sinusulong ng Trabaho Party List, proper regulation. Regulation sa gig economy at saka education din sa mga manggagawang naghahanap ng mga gigs. No? Isa sa mga important points for education is proper assessment ng mga kontrata. No, maraming pumapasok, meron sila nakukuhang proposal na or mga kontrata na hindi nila maintindihan kung paano basahin or hindi nila alam kung anong gagawin kapag nagkaroon ng breach, no. Education para ma-identify kung ano yung mga gigs na totoo, na tama at hindi lang mga scam, no. Maraming mga lalo na sa mga online, no, may makukuha ka sa mga text, sa Telegram, sa Facebook na mga job opportunities pero hindi pala totoo, no. Minsan pinagde-deposit ka pa ng certain amount para makuha mo tong sahod na to pero hindi pala totoo, no. Kung kaya kailangan din ng intervention ng government agencies, no, ng batas at saka ng government agencies upang maproteksyonan ang mga manggagawa. Tama yan, attorney, kasi sabi nga nila, kung ikaw, sinasabi mo ito, mga gig lang, hindi naman, ang gusto lang nila, kumita kahit papano, kahit kukonti, makapandagdag lang sa pangangailangan nila. Pero kung wala naman silang proteksyon, oo na lang din sila ng oo. Maganda din talaga na napagtutuunan ng pansin yung mga ganito para nakikita natin na sila naman, base doon sa ginagawa nila, protektado sila. Idinagdag mo din, attorney, dito yung artificial intelligence na maraming hindi nakakaunawa na ang pag sinabi, naku, baka kaya yung workforce natin mapalitan na to ng mga AI, na sana naman hindi kasi at this point nga na problema pa tayo sa underemployment at unemployment. So paano pa? Kasi parang pag sinabi mo AI, yung iba may takot. Pero kung meron namang magbibigay ng proteksyon para dito, maganda din naman na sabi ko nga, iyakapin natin kung ano yung ino-offer ng future. Yes, sa artificial intelligence din, no, makikita rin natin to sa mga fast food chains. Imbis na tao ang kausap mo, pinipindot mo na lang yung menu, no? Or sa mga nagbabayad ng mga toll or parking fees, no? Minsan pinapasok mo na lang yung card tapos doon ka na magbabayad, wala na yung parking attendant, no? At nakakatakot dahil hindi lang itong mga manual labor ang pinapalitan ng artificial intelligence, pati na rin ang mga creatives, mga administration, organization, maraming mga applications, at pati na rin yung paglaganap ng ChatGPT tsaka mga AI tools, no. Pero dapat nakikita natin tong artificial intelligence as tools for productivity, no. Tools for productivity, tools for efficiency. At nasa tao pa rin ang kakayahan, ang talino upang magamit itong mga tools na to, ang artificial intelligence, para makapag-produce ng better results, ng mas maraming mga products, at hindi ito nakakatakot, no? Siguro ang kailangan na regulation para naman dun sa mga inaasahan na around 300,000 daw ang maapektuhan ng artificial intelligence within 5 years, no. Kung kinakailangan ng mga private sector, ng mga employers, ng mga companies na magbitaw ng mga manggagawa and to equip themselves with artificial intelligence, ang isa sa mga kailangan din i-explore ng ating Kongreso ay pagbibigay ng mas mataas na separation pay para sa mga manggagawang mare-retrench o matatanggal ng trabaho dahil sa artificial intelligence. Oo. Attorney, dumako tayo dun sa ibang sektor ng mga manggagawa. Kasi pag sinabi natin ng mga manggagawa, baka ang iniisip lang natin ay yung mga pumapasok sa opisina. Baka ang iniisip lang natin ay yung mga pumapasok sa mga anong tawag dito, yung mga iba't ibang mga sektor na mga ginagawa ng pwede sa local, pwede doon sa international, pero wag nating kalimutan na kasama din dito ang ating mga
farmers na merong kinalaman sa agriculture, na merong mga hindi lang magsasaka, meron din tayo na mga mangingisda, na talagang syempre kailangan din natin bigyan ng proteksyon. At sila at on their own rights talagang manggagawa din naman sila eh. At tayo, dahil ang tinitingnan natin palagi, baka future, puro future, pero nakalimutan natin yung mga basic na kailangan pala natin ng na ma-maintain natin, na meron tayong mga magsasaka, na meron tayong mga mangingisda. Kasi sinasabi nila, bumababa na talaga yung mga nakakaalam sa pagsasaka at sa pangingisda kasi laging tinitingnan natin is yung ano ba yung meron sa teknolohiya. So ano ang maibibigay at maitutulong ng Trabaho Party List sa kanila? Yes, yun naman, no, ang Pilipinas mainly agricultural at marine based, no. Isa tayong archipelago na maraming mga isla na kadikit talaga ng mga iba't ibang bodies of water, no. At marami ding mga kapatagan lalo na sa gitnang Luzon na doon talaga kumukuha ng mga agricultural products ang Pilipinas, no. Tama ka doon, no. Minsan nakakalimutan na ang informal sector o mga farmers tsaka fishermen, at ang kabataan na hindi nakikita na isa itong mainam na career path, no. Yung mga kabataan mas pinipili na lang business or iba't ibang mga artificial intelligence or whatever, at kinakalimutan na itong mga sectors na to, no. Isa sa pinaka-important na kailangan ng gawin ng gobyerno ay maghanap ng proper investment, no. Investment both domestic tsaka ng international para mabigyan pansin ang agricultural sector natin at tsaka ang fishery sector natin at iba pang mga informal sector, no. Kailangan din bawasan ang red tape, no. Minsan kapag nagkakaroon ng transfer ng mga agricultural products, ng mga marine life products in between mga regions, pataas ang pataas at ang laki na nakukuha ng mga middlemen, no. Konti ang nakukuha ng mga fishermen tsaka ng mga farmers, no. Ito ang kailangan na maging focus ng government upang hindi lang sa current estado ng mga farmers at tsaka fishermen but also for the future, no. Kapag maraming mag-invest at kumonti ang red tape, baka mas enticing ang itong mga industries na to, lalo na sa mga kabataan. Tama ka dyan, Attorney, kasi pagka pinag-usapan mo, ang sinasabi, maraming ang gustong mamuhunan, pero talagang napakahirap ng proseso kung galing ka sa ibang lugar at mamumuhunan ka dito. Pero syempre, pagka may dumating na mamumuhunan, dagdag employment talaga yan. Yes. Kung meron din naman magdadala ng mga bagong teknolohiya para halimbawa, ma-improve ang ating agriculture or fisheries sector, napakaganda din yan na talagang tingnan ng ating mga sinasabi nga natin ng mga magsasaka. Kasi yung iba, baka iniisip kasi nila na wala namang bago eh. Kaya yung iba na ang iniisip nila, ano dapat yung merong mga makabagong teknolohiya. Pero kung maia-apply natin to sa agriculture at fisheries sector, maganda talaga na makatulong at mag-boost na din ng ekonomiya natin. At baka mapababa pa natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, Attorney. Attorney, magbabalik tayo at meron pa tayong mga i-discuss ko ano nga ba ang mga nais pang gawin at isulong ng Trabaho Party List sa pagbabalik po yan ng Face the Nation. Face the Nation.